Magandang umaga sa lahat ng mga kapatid sa pananampalataya. Pagkakaisa natin ngayong umaga ay tunay na isang sagradong pagkakataon na dapat nating pahalagahan ng buong puso. Ikaw na nakikinig ngayon, alam kong hindi nagkakamali ang Diyos na dinala ka dito sa pagkakataong ito. Ikaw ay pinili, ikaw ay minamahal, at ikaw ay may layuning dakila sa buhay na ito na dapat nating harapin ng may tapang at determinasyon. Sa pagdating ng bagong araw na ito, handang-handa tayo na makipag-ugnayan sa aming Panginoon at lumikha ng malalim na koneksyon sa Kanya na magdudulot ng mga himala sa aming buhay. Ang umaga ay hindi lamang simula ng panibagong araw, kundi simbolo rin ito ng pag-asa ng bagong pagkakataon at ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin na patuloy naming nararanasan araw-araw. Salamat Panginoon sa bagong araw na ito na ibinigay mo sa amin. Salamat sa biyayang nakamit namin na makita pa ang liwanag ng araw na ito, na makahinga pa, na may pagkakaisa pa sa mga mahal namin sa buhay. Salamat sa lahat ng mga blessing na patuloy mong ibinubuhos sa aming mga buhay, mga biyayang hindi namin karapat-dapat, ngunit dahil sa inyong walang kapantay na kagandahang loob, patuloy namin itong natatanggap. Salamat sa kapayapaan na naranasan namin kagabi, sa proteksyong ibinigay mo sa aming mga pamilya at sa lahat ng mga oportunidad na naghihintay sa amin ngayong araw na ito. Ang aming mga puso ay puno ng pasasalamat dahil alam namin na ang bawat paghinga namin ay galing sa iyo. Ang bawat tibok ng aming mga puso ay kontrolado mo at ang bawat hakbang namin ay ginagabayan mo. Ngayong araw na ito, nais namin na pag-usapan ang napakahalagang tema ng pagsisimula ng araw ng may malalim na pananampalataya, pag-asa at paghahanda sa mga himala na ihahanda mo para sa amin. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang konsepto na ginagamit natin tuwing may problema, kundi dapat itong maging pundasyon ng aming araw-arawang pamumuhay. Kapag nagsisimula tayo ng araw na may matibay na pananampalataya, naging handa tayo sa lahat ng hamon, sa lahat ng oportunidad, at sa lahat ng mga biyayang darating. Ang pag-asa naman ay nagbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy kahit sa mga panahong tila wala ng solusyon, sa mga sandaling tila nakalimutan tayo ng mundo, ngunit hindi kailanman nakalimutan ng Diyos. Ang mga himala naman ay natural na bahagi ng buhay ng mga taong naniniwala, hindi lang sa malalaking bagay, kundi pati na rin sa mga malilit na blessing na nakakaligaw sa aming atensyon. Ang aming bersikulong gabay para sa araw na ito ay matatakpan sa awit 30 na nagsasabing, sapagkat saglit lamang ang kanyang galit, ngunit habang buhay ang kanyang kagandahang loob. Sa gabi ay mananatili ang pag-iyak, ngunit sa umaga ay darating ang kagalakan. Ang bersikulong ito ay nagpapaalala sa atin na kahit anuman ang dumaan sa aming buhay kahapon, kahit anuman ang mga pagsubok na naranasan natin, ang umaga ay nagdudala ng bagong pag-asa. Hindi ibig sabihin nito na ang lahat ng problema ay mawawala sa isang iglap, ngunit nangangahulugan ito na may bagong lakas tayo, may bagong perspektiba tayo, at may bagong pagkakataon tayong harapin ang buhay ng may determinasyon. Ang kagalakan na binabanggit dito ay hindi lamang temporary na saya, kundi ang matibay na kapayapaan na galing sa Diyos na hindi matatakot sa anumang panganib o problema. Kaya ngayon, sa mga nakikinig, huwag kayong matakot na makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Huwag kayong mahiyang mag-amen. Huwag kayong matakot na ipahayag ang inyong pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lamang para sa mga relihiyosong tao o sa mga pastor, kundi para sa lahat ng naguhahanap ng tunay na koneksyon sa Panginoon. Magkomento kayo sa baba kung ano ang inyong mga specific na prayer request para ngayong araw. Magbahagi kayo ng inyong mga testimonya kung paano kayo binago ng Diyos at maging bahagi kayo ng malaking pamilyang ito na nagkakaisa sa pananampalataya.
Ang aming pagkakaisa sa panalangin ay may malaking kapangyarihan na hindi natin maiintindihan gamit lamang ang aming isip, kundi dapat nating maranasan sa aming mga puso. Ngayon ay oras na para sa aming malalim na pakikipag-usap sa Panginoon. Ibaba natin ang aming mga gadget, i-focus natin ang aming atensyon at buksan natin ang aming mga puso sa presensya ng Diyos na nandito ngayon sa lugar na ito. Maghanda tayo para sa isang transforming na karanasan sa panalangin na magbabago hindi lang sa aming araw na ito, kundi sa aming buong buhay. Ang Diyos ay naghihintay na marinig ang aming mga salita, ang aming mga request, ang aming mga pasasalamat, at ang aming mga pangarap. Huwag tayong mag-atubiling maging totoo, maging vulnerable, at maging bukas sa Kanyang presensya. Panginoon ng lahat ng kapangyarihan, Diyos ng aming mga ninuno, Ama ng lahat ng mga buhay na nilikha, kami ay dumudulog sa iyo ngayong umaga na may lubos na paggalang at pagpupugay sa inyong kadakilaan. Kami ay nandito hindi dahil sa aming mga gawa, hindi dahil sa aming karapatang mag-claim ng inyong atensyon, kundi dahil sa inyong walang katapat na pag-ibig at awa na patuloy naming natatanggap. Ikaw ang Diyos na hindi natutulog, hindi napapagod, hindi nagbabago, at palaging handang makinig sa mga panalangin ng inyong mga anak. Ikaw ang nag-iisang tunay na Diyos, walang katumbas, walang kapantay, at walang makakatalo sa inyong kapangyarihan at karunungan. Kami ay kikilala sa iyo bilang ang Panginoon ng aming mga buhay, ang Hari ng lahat ng mga hari, at ang Diyos ng lahat ng mga Diyos na karapat-dapat sa lahat ng papuri at paggalang na maibibigay namin. Salamat Panginoon sa umaga na ito na binigay mo sa amin, na may kasamang lahat ng mga opportunity na naghihintay. Salamat sa malayang paghinga na ginagawa namin ngayon, sa tibay ng aming mga katawan, sa clarity ng aming mga isip, at sa peace na nadarama namin sa aming mga puso. Salamat sa mga taong mahalaga sa amin na kasama pa namin, sa mga pagkakaibigan na patuloy, sa mga pamilyang nagmamahal, at sa lahat ng mga koneksyon na nagdudulot ng saya sa aming mga buhay. Salamat sa opportunity na magtrabaho, na mag-serve sa iba, na maging blessing sa mga taong nangangailangan, at na maging instrumento ng inyong pag-ibig sa mundo. Salamat sa mga material na blessings na mayroon kami, ang mga bahay na naging shelter namin, ang mga pagkaing nakakain namin, ang mga damit na suot namin, at lahat ng comfort na hindi namin deserve pero patuloy naming natatanggap. Salamat sa technological advances na ginagamit namin ngayon para makipag-connect sa iyo at sa isa't isa, sa education na natanggap namin, sa mga skills na nabuo namin, at sa lahat ng experiences na nagtuturo sa amin ng mga valuable lessons sa buhay. Panginoon, kami ay kumukilala sa inyong presensya ngayong umaga na ito sa lugar na ito. Alam namin na kayo ay nasa lahat ng dako, na walang lugar na hindi kayo nandoroon, na walang sitwasyon na hindi ninyo nakikita, at na walang puso na hindi ninyo naiintindihan. Ngunit ngayong mga sandaling ito, kami ay nag-i-invite sa inyo na maging present sa espesyal na paraan, na makasama namin sa malalim na level, na maging intimate sa aming pakikipag-usap. Kami ay hindi narito upang manghiling lamang o mag-demand, kundi upang makipag-communicate, makipag-relate, at makipag-grow sa relasyon namin sa inyo. Kami ay naghahanap ng inyong mukha, ng inyong kalooban, ng inyong wisdom na mag-guide sa amin sa lahat ng desisyon na gagawin namin ngayong araw. Ipakita sa amin ang mga pinto na dapat naming buksan, ang mga opportunities na dapat naming samantalahin, at ang mga tao na dapat naming iserve o makipag-connect. Ngayong umaga, gusto namin na pag-usapan ang napakahalagang konsepto ng pagsisimula ng araw ng may matibay na spiritual foundation. Ang bawat umaga ay simbolo ng second chance na ibinibigay ninyo sa amin, ng fresh start, ng opportunity na gawin ang mga bagay na mas mabuti kaysa kahapon. Hindi important kung ano ang nangyari kahapon.
Mga mistakes na ginawa namin, mga opportunities na na-miss namin, mga salitang dapat sana hindi namin nasabi o mga actions na dapat sana ginawa namin pero hindi namin nagawa. Ang importante ay ngayon, sa ngayong moment na ito, may chance tayo na magsimula ulit, na maging mas mabuti, na maging mas malapit sa Diyos, at na maging mas effective sa mga roles namin sa buhay. Ang versikulong aming ginabay kanina mula sa awit 35 ay nagre-remind sa amin na ang challenges ng kagabi ay hindi permanent. Ang tears na umiyak namin, ang stress na naranasan namin, ang frustration na nadama namin, lahat ng ito ay may expiration date kapag dumarating ang umaga na may bagong pag-asa. Hindi ibig sabihin nito na automatic na mawawala ang lahat ng problema, ngunit may bagong strength tayo, may bagong perspective tayo, at may bagong grace na available para harapin ang lahat ng challenges. Ang joy na binabanggit dito ay hindi superficial happiness na dependent sa circumstances, kundi ang deep-seated peace at contentment na galing sa relationship natin sa Diyos na hindi matatakot sa external situations. Panginoon, kami ay kumukilala na kami ay mga limitadong tao na nangangailangan ng inyong guidance sa bawat aspect ng aming mga buhay. Kami ay hindi perpekto, may mga weakness kami, may mga area sa aming character na dapat pang i-develop, at may mga habits na dapat pang baguhin. Minsan kami ay nagkakaroon ng doubt sa aming capabilities, natatakot sa future, na-overwhelm sa mga responsibilities, at nalulungkot sa mga situations na hindi namin makontrol. Minsan kami ay nagiging impatient sa mga proseso na gusto naming ma-rush, nagiging prideful sa mga achievements namin na nakakalimutan naming lahat ay galing sa inyo, o nagiging discouraged sa mga setbacks na hindi namin naiintindihan bakit nangyayari. Kami ay ordinary na mga tao na may extraordinary na Diyos. At sa combination na ito nakikita namin ang mga miracles na nangyayari sa aming mga buhay. Kaya ngayong umaga, may mga specific na requests kami sa inyo, Panginoon. Una, hinihiling namin ang wisdom para sa lahat ng decisions na gagawin namin ngayong araw. May mga choices na kailangan naming gawin sa work, sa family, sa relationships, sa finances, at sa spiritual life namin. Gusto namin na ang bawat desisyon namin ay aligned sa inyong will, na hindi kami maging selfish sa aming mga choices, at na ang resulta ng mga decisions namin ay magdudulot ng blessing hindi lang sa amin, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa amin. O pangalawa, hinihiling namin ang strength para sa mga challenges na maaaring dumating ngayong araw. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa amin, pero alam namin na may mga pagsubok na darating na magtetest sa aming faith, sa aming patience, at sa aming character. Bigyan ninyo kami ng lakas na hindi galing sa sarili namin, kundi galing sa inyo, ng endurance na hindi man dependent sa aming physical capabilities, at ng perspective na makakapag-remind sa amin na ang temporary struggles ay nagde-develop sa amin ng eternal qualities. Pangatlo, hinihiling namin ang love para sa mga taong makakasalamuhan namin ngayong araw. Minsan kasi mas madaling maging mabait sa mga strangers kaysa sa mga family members namin. Mas madaling maging patient sa mga clients kaysa sa mga ka-work namin, o mas madaling mag-forgive sa mga distant relationships kaysa sa mga malapit sa amin. Bigyan ninyo kami ng supernatural love na hindi dependent sa kung paano kami tinrato ng iba, ng compassion na nakakakita sa behind-the-scenes struggles ng bawat tao, at ng kindness na walang expectation ng kapalit. Pang-apat, hinihiling namin ang protection para sa aming mga family members na nasa ibang lugar ngayong araw. Sa mga nagtatrabaho sa malayo, sa mga nag-aaral sa iba't ibang schools, sa mga nag-commute sa mga dangerous na routes, sa mga may health issues na nangangailangan ng special care, lahat sila ay nasa inyong protection. I-cover ninyo sila ng inyong dugo, i-surround ninyo sila ng inyong mga angels, at i-guide ninyo sila sa safe decisions throughout the day.
Ipanlima, hinihiling namin ang provision para sa lahat ng needs namin, hindi lang material needs, pero pati na rin emotional, spiritual, at relational needs. May mga bills na kailangan naming bayaran, mga responsibilidad na kailangan naming tuparin, mga goals na gusto naming ma-achieve, at mga dreams na gusto naming ma-realize. Hindi kami nanghihingi ng luxury o excess, pero hinihiling namin ng enough money para sa needs namin, enough time para sa important relationships, enough energy para sa meaningful work, at enough peace para ma-enjoy namin ang mga simple pleasures ng buhay. Pang-anim, hinihiling namin ang spiritual growth na mangyayari sa amin ngayong araw. Gusto namin na maging mas malalim ang relationship namin sa inyo, na mas maintindihan namin ang inyong character, na mas ma-apply namin ang biblical principles sa everyday situations, at na mas maging sensitive kami sa inyong voice sa midst ng lahat ng noise sa mundo. Help us na maging mas Christ-like sa aming actions, reactions, words, thoughts at intentions. Panghuli, hinihiling namin ang opportunity na maging blessing sa iba ngayong araw. Hindi namin alam kung sino ang makakasalamuha namin na nangangailangan ng encouragement, ng help, ng prayer, o ng simple kindness. Gamitin ninyo kami bilang instruments ng inyong love. Bigyan ninyo kami ng sensitivity para makita ang needs ng iba. At bigyan ninyo kami ng boldness para mag-act kapag nakita namin ang opportunity na maging helpful. Para ma-strengthen pa ang aming faith, nais namin banggitin ang mga additional na verses na gumuguide sa amin. Sa Jeremiah 29:11, sinabi ninyo, "Sapagkat ako ay nakakaalam ng mga plano na aking pinaplano tungkol sa inyo, sabi ng Panginoon, mga plano ng kapakanan at hindi ng kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong kinabukasan." Ang verse na ito ay nagre-remind sa amin na kahit hindi namin nakikita ang complete picture ng aming future, kayo ay may magagandang plano para sa amin. Sa Proverbs 3:5-6, nakatulat, "Tumiwala sa Panginoon ng buong puso mo at huwag mo ituwaling sa inyong sariling unawa. Sa lahat ng inyong daan ay kilalanin mo siya at kanyang itutuwid ang inyong mga landas." Ito ay nag-e-encourage sa amin na hindi mag-depend sa sarili namin lang, kundi mag-trust sa inyong guidance. Sa Isaiah 40:31, nakasulat, "Ngunit ang mga nag-aantay sa Panginoon ay magkakaroon ng panibagong lakas. Sila ay lilipad na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi mahihina." Ang verse na ito ay nagbibigay sa amin ng assurance na kapag nag-wait kami sa inyong timing, makakakuha kami ng supernatural strength. Sa Philippians 4:19, nakasaad, "At ang aking Diyos ay sisiguraduhin ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kanyang yaman sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus." Ito ay guarantee ninyo na hindi ninyo kami pababayaan sa aming needs. Sa Matthew 6:26, sinabi ni Jesus, "Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Sila ay hindi nangagigiham, ni gumagapas, ni nag-iimpok sa mga kamalig, at pinakakain sila ng inyong Ama sa langit. Hindi ba kayo ay mas mahalaga sa kanila?" Ang verse na ito ay nagpapaalala sa amin na kung concern ninyo ang mga simpleng creatures, mas lalo pa kaming mga anak ninyo na ginawa ninyo sa inyong image. Panginoon, sa basis ng mga promises na ito, kami ay nagde-declare ng aming commitment sa inyo ngayong araw. Kami ay maglilive, hindi ayon sa aming sariling wisdom, kundi ayon sa inyong word. Kami ay magwo-walk hindi sa takot, kundi sa faith. Kami ay mag-react sa mga situations hindi based sa emotions namin, kundi based sa aming understanding ng inyong character. Kami ay magde-decide hindi para sa temporary satisfaction, kundi para sa eternal significance. Kami ay magtitreat sa mga tao hindi ayon sa kung deserve nila, kundi ayon sa example na ipinakita ni Jesus. Kami ay mag-handle ng resources namin hindi na parang sa amin lang, kundi na parang stewards kami ng mga blessings na ibinigay ninyo sa amin. Ngayon naman ay nais namin mag-intercede para sa iba.
Kami ay hindi narito lang para sa sarili namin, kundi para maging bridge din para sa mga taong hindi pa nakakakonect sa inyo directly. Ang pag-intercede ay isa sa mga pinakamahalagang roles na ginagawa namin bilang believers, at ngayong araw na ito ay may special burden kami para sa mga specific na groups ng tao. Una, kami ay nag-i-intercede para sa aming mga pamilya. Panginoon, ang bawat pamilya na represented dito ngayong umaga ay may mga unique na challenges, mga specific na needs at mga particular na dreams. May mga parents na nag-struggle kung paano ma-provide ng maayos sa kanilang mga anak na nag-rebel sa authority, mga couples na may marital problems na hindi nila alam paano sosolusyonan, mga siblings na may away na tumatagal na ng mahabang panahon, at mga extended family members na may health issues na hindi pa gumagaling. Panginoon, kami ay hinihiling na ang bawat household na nakakonect sa prayer na ito ay makakuha ng healing, ng restoration, ng peace at ng unity. Bigyan ninyo ng wisdom ang mga parents para sa tamang decisions. Bigyan ninyo ng obedience ang mga anak para sa proper respect sa authority. Bigyan ninyo ng love ang mga couples para ma-overcome nila ang mga differences. At bigyan ninyo ng forgiveness ang mga family members na may away para ma-restore ang relationships. Protektahan ninyo ang mga kabataan sa bad influences, sa dangerous relationships, sa addictive substances, at sa wrong decisions na magkakaroon ng long-term consequences. Bigyan ninyo ng clear direction ang mga young adults na nag-choose ng career, ng life partner o ng major life decisions. Para sa mga elderly family members, bigyan ninyo ng health, ng dignity, ng peace of mind at ng assurance na sila ay loved at valued. Para sa mga family businesses, bigyan ninyo ng success at integrity. Para sa mga family na may financial struggles, magbukas ninyo ng mga opportunities para ma-improve ang kanilang situation. Pangalawa, kami ay nag-i-intercede para sa health ng lahat. Panginoon, maraming tao ngayon ang may mga physical ailments na nakakalimit sa kanilang capabilities. May mga taong may chronic illnesses na nangangailangan ng regular medication. May mga nasa hospital na lumaban sa severe conditions. May mga nagiging dependent sa iba dahil sa physical disabilities. May mga nagdelyo ng mental health challenges na hindi maintindihan ng mga taong nakapaligid sa kanila. At may mga nag-aantay ng results ng medical tests na nakaka-anxious. Panginoon, kayo ang great physician na may power na mag-heal, na mag-restore at na mag-renew ng mga katawan na nasira. Kami ay hinihiling na ang bawat sickness na represented ngayong araw na ito ay tumanggap ng inyong healing touch. Gumaling ang mga may sakit, umukay ang mga may mga complicated na medical condition, maging clear ang mga may mental confusion at maging strong ulit ang mga may weakness. Bigyan ninyo rin ng wisdom ang mga doctors, nurses at healthcare workers na nag-aalaga sa mga pasyente. Gumabayan ninyo sila sa tamang diagnosis, sa effective treatment at sa compassionate care. Para sa mga pharmaceutical companies at medical research, i-guide ninyo sila na ma-develop ang mga innovative solutions para sa mga diseases na walang cure pa. Para sa mga families na nag-care sa sick relatives, bigyan ninyo ng strength, patience, at financial resources. Pangatlo, kami ay nag-i-intercede para sa deliverance ng mga taong nakakulong sa iba't ibang bondages. Panginoon, maraming tao ang struggling sa mga addiction na hindi nila ma-overcome gamit lang ang willpower. May mga taong addicted sa alcohol na nasisira na ang relationships at career. May mga nahulog sa drug addiction na nagiging danger na sa sarili nila at sa family. May mga obsessed sa gambling na nagiging financially ruined. May mga trapped sa sexual immorality na nakakadamage sa marriage at sa self-respect. May mga addicted sa social media o gaming na nawawala na sa real relationships. At may mga consumed ng materialism na hindi na nakontento sa simpleng buhay. Panginoon,
Ang mga chains na ito ay hindi purely physical, kundi spiritual, at kayo lang ang may power na makapag-break sa mga ito. Kami ay claiming ang freedom para sa bawat taong nakakulong sa mga destructive patterns. Bigyan ninyo sila ng supernatural strength na mag-resist sa temptation, ng clarity para makita ang consequences ng actions nila, ng support system na makaka-help sa kanila na mag-recover, at ng purpose na mas meaningful kaysa sa mga temporary pleasures na hinahanap nila. Para sa mga families na apektado ng mga addiction na ito, bigyan ninyo ng hope, ng boundaries na healthy, at ng wisdom kung kailan mag-help at kailan mag-step back. Pang-apat, kami ay nag-i-intercede para sa mga specific na situations na alam naming nangyayari sa buhay ng mga nakinig. May mga taong nag-aantay ng job interview results na makaka-affect sa future nila. May mga students na magte-take ng important exams na magde-determine ng academic path nila. May mga couples na nagpigiplano, mag-marry na nangangailangan ng financial resources at family support. May mga business owners na nag-struggle sa competition at economic challenges. May mga overseas workers na homesick at nag-deal sa difficult working conditions. May mga may legal cases na nag-aantay ng fair judgment, may mga may property disputes na kailangan ng resolution, at may mga nag-a-apply ng visa o immigration papers na nangangailangan ng approval. Panginoon, bawat situation na ito ay importante sa mga taong involved at kami ay claiming na ang inyong will ay mangyari sa lahat ng mga ito. Kung ang situation ay para sa good nila, i-prosper ninyo ito. Kung hindi ito aligned sa inyong plan, bigyan ninyo sila ng alternative opportunities na mas maganda pa. Bigyan ninyo sila ng peace na hindi dependent sa outcome, ng trust na kayo ay may control sa lahat, at ng patience na mag-wait sa inyong perfect timing. Panglima, kami ay nag-i-intercede para sa aming bansa at sa mga authorities na namamahala. Panginoon, ang Pilipinas ay may maraming challenges. Corruption sa government, poverty sa maraming lugar, crime sa mga urban areas, natural disasters na regular na dumadating, traffic congestion na nakaka-stress sa mga commuters, pollution na nakaka-damage sa environment, at educational system na nangangailangan ng improvement. Kami ay hinihiling na bigyan ninyo ng wisdom ang mga leaders, ang presidente, mga senators, mga congressmen, mga governors, mga mayors, at lahat ng officials na may responsibility sa public service. Bigyan ninyo sila ng integrity na mag-decide based sa good ng people at hindi sa personal interest, ng courage na mag-implement ng difficult pero necessary policies, at ng vision para sa long-term development ng bansa. Protektahan ninyo ang mga whistleblowers na nag-e-expose ng corruption. Bigyan ninyo ng success ang mga programs na nakatulong sa poor at i-guide ninyo ang economic policies na makaka-create ng jobs at opportunities. Para sa mga military at police, bigyan ninyo sila ng strength at wisdom para protektahan ang mga civilians, para ma-maintain ang peace and order, at para ma-serve ng tama ang justice. Pang-anim, kami ay nag-i-intercede para sa mga lokal na simbahan at sa global body of Christ. Panginoon, ang church ay inyong bride at kami ay concerned sa spiritual health ng mga believers worldwide. May mga churches na nag-struggle financially na hindi makapag-maintain ng facilities o programs. May mga pastors na nagiging burned out sa demanding ministry work. May mga church leaders na nagiging corrupted ng power o money. May mga denominations na nagiging divided dahil sa doctrinal differences. May mga missionaries na nag-work sa dangerous areas na nangangailangan ng protection. At may mga church members na nagiging lukewarm sa faith nila. Panginoon, i-revive ninyo ang passion ng church para sa evangelism, para sa discipleship, para sa social justice, at para sa worship. Bigyan ninyo ng unity ang mga believers na may differences sa secondary issues, pero mag-focus sa core gospel message. Protektahan ninyo ang mga churches sa persecution. Bigyan ninyo ng resources ang mga ministries na nag-serve sa poor.
at gamitin ninyo ang technology para mas spread ang gospel sa remote areas. Panghuli sa intercession, kami ay nag-pray para sa mga hindi pa converted na nakinig ngayon o ma-reach ng prayer na ito. Panginoon, may mga taong nag-search ng meaning sa buhay pero hindi pa nila nakikita na kayo ang answer. May mga skeptical sa Christianity dahil sa negative experiences sa religion. May mga intellectuals na nagiging proud sa sariling wisdom. May mga nagiging hopeless dahil sa repeated disappointments. May mga galit sa Diyos dahil sa tragedies na nangyari sa buhay nila. At may mga comfortable sa worldly success na hindi nakikita ang need nila sa spiritual salvation. Panginoon, kami ay claiming na ang mga hearts na ito ay maging open sa gospel, na makita nila ang insufficiency ng worldly solutions, na ma-experience nila ang conviction ng Holy Spirit, at na makahanap sila ng courage na mag-surrender ng buhay nila sa inyo. Gamitin ninyo ang mga believers sa kanilang network para maging effective witnesses, para mag-live ng authentic Christian lives na makikita ng mga unsaved, at para mag-share ng testimonies na relevant sa struggles ng mga non-believers. Ngayon naman ay gustong mag-focus sa practical aspects ng provision at work. Panginoon, alam namin na kayo ay concerned hindi lang sa spiritual needs namin, pero pati na rin sa practical, day-to-day needs namin. Kami ay hindi naghahanap ng easy life na walang challenges, pero hinihiling namin ang sufficient resources para ma-fulfill namin ang mga responsibilities namin at ma-achieve namin ang mga legitimate goals namin. Sa aspect ng provision, Panginoon, marami sa aming mga needs ang related sa finances. May mga families na struggling makabayad ng rent o mortgage, mga students na nangangailangan ng tuition fee, mga may sakit na nangangailangan ng expensive medical treatment, mga may emergency expenses na hindi nila in-expect, mga may business na nangangailangan ng capital para ma-expand o ma-maintain, at mga may dreams na mag-travel, mag-continue ng education, o mag-start ng new venture pero walang sufficient funds. Panginoon, hindi kami naniniwala na money ang solution sa lahat ng problema, pero alam namin na ang financial stability ay nakakatulong para ma-focus namin sa mas important na aspects ng buhay. Kaya hinihiling namin na magbukas ninyo ng mga sources ng income na legitimate, sustainable at aligned sa aming skills at passion. Bigyan ninyo ng success ang mga business ventures na ethical, mag-prosper ang mga investments na wise, at mag-multiply ang savings namin through smart decisions. Para sa mga may debt, bigyan ninyo ng strategy para ma-pay off ito nang hindi nakaka-compromise sa basic needs. Para sa mga breadwinners na may maraming dependents, bigyan ninyo ng extra strength at multiple sources ng income. Pero higit pa sa money, hinihiling namin ang wisdom para sa proper stewardship ng resources na matatanggap namin. Turuan namin na maging generous sa mga nangangailangan, na mag-save para sa future needs, na mag-invest sa things na may eternal value, na hindi maging materialistic o greedy, at na mag-remember na lahat ng blessings ay galing sa inyo at dapat i-share sa iba. Bigyan ninyo rin kami ng contentment sa kung ano ang meron kami habang nagwo-work para sa mas magandang future. Sa aspect ng work, Panginoon, ang career ay malaking part ng identity at fulfillment ng karamihan sa amin. May mga taong naghanap pa ng work na suitable sa kanilang skills, education at financial needs. May mga employed pero hindi happy sa working environment o sa nature ng work. May mga business owners na struggling sa competition o economic downturn. May mga professionals na gusto mag-advance sa career pero may obstacles. May mga talented individuals na hindi pa na-discover o na-utilize ang abilities nila. At may mga nearing retirement na worried sa financial security sa future. Panginoon, hinihiling namin na ang work ay hindi lang source ng income, pero source din ng satisfaction, ng personal growth at ng opportunity na mag-serve sa iba.
Bigyan ninyo ng good relationships sa workplace, ng bosses na fair at understanding, ng colleagues na supportive at collaborative, at ng work environment na healthy at productive. Para sa mga entrepreneurs, bigyan ninyo ng innovative ideas, ng good business connections, ng reliable suppliers at customers, at ng ability na mag-adapt sa market changes. Para sa mga employees, bigyan ninyo ng job security, ng opportunities for promotion, ng training na makakapag-develop ng skills, at ng balance between work at personal life. Higit pa sa individual success, hinihiling namin na ang work namin ay maging instrument para ma-advance ang kingdom ninyo. Gamitin ninyo kami para maging good example ng Christian character sa workplace, para ma-influence positively ang mga ka-work namin, para ma-create ng ethical business practices, para ma-serve ang community through ang products or services na ginagawa namin, at para ma-generate ng resources na magagamit para sa kingdom work. Huwag ninyong hayaan na ang success ay mag-make sa amin na maging proud or selfish, kundi gawing humble at generous. Para sa financial wisdom, hinihiling namin na turuan namin kung paano mag-budget effectively, kung paano mag-invest wisely, kung paano mag-save consistently, kung paano mag-spend responsibly, at kung paano mag-give cheerfully. Protektahan namin sa mga scams, sa bad financial advice, sa impulsive buying, sa lifestyle inflation, at sa mga temptation na mag-overspend para sa status symbols na hindi necessary. Bigyan namin ng discernment para makita ang difference between wants at needs, para ma-prioritize ang mga expenses correctly, at para ma-plan para sa future nang hindi naka-compromise ang present responsibilities. Ngayon naman ay oras para sa mga prophetic declarations na magde-declare ng mga truths tungkol sa identity namin sa Diyos at sa mga promises na available para sa amin. Ang mga declarations na ito ay hindi wishful thinking, kundi pagsasalita ng mga biblical truths na dapat namin i-appropriate sa aming mga buhay. Kami ay nagde-declare na ngayong araw na ito ay araw ng breakthrough sa lahat ng areas ng buhay namin. Walang situation na masyadong difficult para sa Diyos, walang problem na masyadong complicated para sa Kanyang wisdom, at walang need na masyadong malaki para sa Kanyang provision. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, kami ay may access sa lahat ng spiritual blessings sa heavenly places, at ngayong araw na ito ay claim namin ang mga blessing na nakareserve para sa amin. Kami ay mga anak ng hari, ng lahat ng mga hari, kaya kami ay may royal identity na hindi dependent sa aming circumstances. Kahit anuman ang estado ng bank account namin, ng health condition namin, ng relationship status namin, o ng career situation namin, ang identity namin ay secure sa Diyos. Hindi kami victims ng circumstances kundi victors through Christ. Hindi kami limited ng human limitations, kundi empowered ng divine capabilities. Hindi kami dependent sa world systems, kundi connected sa heaven's resources. Base sa 2 Corinthians 5:17, kami ay nagde-declare na kami ay new creation kay Kristo. Ang mga old patterns, old mindsets, old habits, at old limitations ay hindi na applicable sa amin. Ang past failures ay hindi nagde-define sa future potential namin. Ang previous mistakes ay hindi nag-disqualify sa amin para sa future blessings. Kami ay may fresh start, clean slate, at unlimited potential sa Diyos. Base sa Philippians 4:13, kami ay nagdi-declare na kami ay may strength sa lahat ng bagay through Christ na nagsistrengthen sa amin. Walang challenge na hindi namin ma-overcome, walang responsibility na hindi namin ma-fulfill, walang goal na hindi namin ma-achieve kapag aligned ito sa will ng Diyos. Ang strength na ito ay hindi galing sa physical capabilities namin, kundi sa supernatural power ng Holy Spirit na nakatira sa amin. Base sa Romans 8:37, kami ay nagdi-declare na kami ay more than conquerors through Him na nag-love sa amin.
Hindi lang kami survivors, pero thrivers. Hindi lang kami nakakalusot sa mga challenges, pero nakakakuha pa ng victories. Hindi lang kami nakaka-defend sa attacks ng enemy, pero naka-advance pa kami sa territory ng kingdom ng Diyos. Base sa Ephesians 3:20, kami ay nagdideclare na ang Diyos ay capable na gawin ang exceedingly abundantly above lahat ng hinihiling o iniisip namin. Ang mga pangarap namin ay maliit lang compared sa mga plans ng Diyos para sa amin. Ang mga expectations namin ay limited compared sa unlimited possibilities na available sa amin through faith. Base sa 1 Peter 2:9, kami ay nagdedeclare na kami ay chosen generation, royal priesthood, holy nation, at people na belong sa Diyos. Kami ay hindi ordinary people na may ordinary purposes, kundi extraordinary people na may divine destiny. Kami ay representatives ng heaven sa earth, ambassadors ng kingdom ng Diyos sa mundo na ito. Base sa Isaiah 54:17, kami ay nagdedeclare na walang weapon na formed against sa amin ay magpiprosper. Lahat ng attacks ng enemy, whether physical, emotional, spiritual, financial, or relational, ay hindi successful. Ang bawat negative word na spoken against sa amin ay walang power. Ang bawat evil plan na ginawa against sa amin ay backfire sa mga gumagawa nito. Base sa Psalm 23:1, kami ay nagdideclare na ang Panginoon ay shepherd namin at walang kulang sa amin. Lahat ng needs namin, material, emotional, spiritual, relational, ay fully provided. Hindi kami dependent sa unreliable sources, kundi sa faithful God na hindi nagbabago at hindi nagkulang sa mga promises niya. Base sa Deuteronomy 28:13, kami ay nagdideclare na kami ay head at hindi tail, above at hindi beneath, lenders at hindi borrowers. Kami ay leaders sa industries namin, innovators sa fields namin, at influencers sa communities namin. Ang influence namin ay positive at godly at ginagamit ng Diyos para ma-advance ang kingdom niya. Base sa 3 John 1:2, kami ay nagdideclare na kami ay prosperous at healthy even as our souls prosper. Ang spiritual health namin ay connected sa physical at financial health namin. Habang lumalaki ang relationship namin sa Diyos, lumalaki din ang blessings namin sa other areas ng buhay. Sa pakikinggan ng mga declarations na ito, kami ay hindi na-claim lang ng mga promises, pero nag-commit din sa mga responsibilities na kasama ng mga privileges. Kami ay mag-live ng lives na worthy sa mga blessings na natatanggap namin. Kami ay maging faithful stewards ng mga resources na ibinibigay sa amin. Kami ay maging generous sa mga nangangailangan, compassionate sa mga suffering, at supportive sa mga struggling. Kami ay mag-use ng mga talents, skills, at opportunities namin para mag-serve sa iba at para mag-glorify sa Diyos. Habang natapos na ang malalim na portion ng prayer namin, nais namin ngayon na i-consecrate ang mga oras na dadating sa araw na ito. Panginoon, ang bawat minuto mula ngayon hanggang sa matulog kami mamaya ay dedicated sa inyo. Ang mga activities na gagawin namin, mga conversations na makakasali namin, mga decisions na gagawin namin, mga reactions na ipapakita namin sa unexpected situations, lahat ng ito ay under ng guidance at control ninyo. Salamat ulit, Panginoon, sa lahat ng mga blessings na natanggap na namin at sa mga blessings pa na darating. Salamat sa family members na naging support system namin, sa mga friends na naging encouragement sa difficult times, sa mga mentors na nag-invest ng time at wisdom sa development namin, at sa mga strangers pa na magiging instruments ninyo ng blessings sa aming mga buhay. Salamat sa mga experiences na nag-shape sa character namin, whether positive or negative, comfortable o challenging, expected o surprising. Dahil alam namin na ginagamit ninyo ang lahat para sa good namin. Salamat sa mga opportunities na available ngayong araw, ang chance na mag-work at mag-earn,
ang chance na mag-spend time sa loved ones, ang chance na mag-learn ng new things, ang chance na mag-help sa mga nangangailangan, ang chance na mag-rest at mag-recharge, at ang chance na mag-grow closer sa relationship namin sa inyo. Huwag ninyong hayaan na ma-take for granted namin ang mga ordinaryong moments na puno actually ng extraordinary grace ninyo. Habang nagsisimula ang mga regular activities namin, nais namin na bawat task na gagawin namin ay maging act ng worship. Ang pagkain namin ng breakfast ay thanksgiving sa provision ninyo. Ang pag-commute namin ay opportunity para mag-pray para sa fellow commuters. Ang pag-work namin ay service sa community at stewardship sa talents na ibinigay ninyo. Ang pakikipag-usap namin sa family ay investment sa relationships na valuable sa inyo. Ang rest time namin ay acknowledgement na kami ay limited beings na nangangailangan ng renewal na galing sa inyo. Hinihiling namin na throughout ng araw na ito, maging aware kami sa presence ninyo. Sa midst ng busy schedules, noisy environments, stressful situations, at demanding responsibilities, reminder namin na kayo ay kasama namin. Hindi kami nagwo-walk alone sa challenges, hindi kami nagde-decide alone sa difficult choices, at hindi kami nag-celebrate alone sa victories. Ang relationship namin sa inyo ay hindi limited sa morning prayer time, kundi continuous conversation na tumutuyo throughout ng araw. Kapag may mga temptations na dadating, temptation na mag-react negatively sa annoying situations, temptation na mag-compromise sa integrity para sa quick gains, temptation na mag-complain instead na mag-appreciate, temptation na maging selfish instead na maging generous. Bigyan namin ng strength na mag-choose ang tamang response. Reminder namin na ang bawat choice na ginagawa namin ay either nag-a-align o nagki-contradict sa character ninyo na dapat naming i-reflect. Para sa mga unexpected events na mangyayari ngayong araw, whether good surprises o unwelcome challenges, hinihiling namin na ang initial reaction namin ay mag-turn sa inyo para sa guidance. Huwag ninyong hayaan na ma-overwhelm kami ng emotions na makaka-impair sa judgment namin o makaka-damage sa relationships namin. Bigyan namin ng perspective na nakaka-remind na walang situation na hindi ninyo nakikita o nakaka-solve. Sa mga interactions namin sa ibang tao, sa family members, colleagues, customers, strangers, sa public places, service providers, at lahat ng makakasalamuhan namin, gamitin ninyong kami bilang representations ng character ninyo. Bigyan namin ng patience sa mga difficult people, ng compassion sa mga struggling, ng respect sa mga authority figures, ng kindness sa mga lower in status, at ng authenticity sa lahat ng relationships. Nag-commit kami na ang pag-handle namin sa money ngayong araw ay reflection ng biblical stewardship principles. Ang mga gastos na gagawin namin ay wise at necessary. Ang mga opportunities na makikita namin para mag-give ay i-seize namin with cheerful hearts. Ang mga financial decisions na gagawin namin ay considerate sa future implications at sa effect sa family namin. Hinihiling din namin na ang physical health namin ngayong araw ay maging strong. Protektahan nimin sa mga accidents, sa mga sakit na maaaring makuha sa environment, sa stress na makaka-weaken sa immune system namin, at sa fatigue na makaka-affect sa productivity namin. Bigyan nimin ng energy para sa mga tasks na dapat naming gawin, ng alertness para sa mga decisions na dapat naming gumawa, at ng stamina para sa mga responsibilities na dapat naming tuparin. Para sa mga personal goals na gusto naming ma-achieve ngayong araw, whether small tasks na nakatambak na o major projects na kailangan na ng progress, bigyan nimin ng motivation na mag-start, ng perseverance na mag-continue at ng wisdom na mag-prioritize correctly. Huwag ninyong hayaan na ma-procrastinate kami sa important things o ma-distract sa mga activities na non-productive. Ang aming prayer ay hindi lamang para sa sarili namin, pero pati na rin para sa mga taong mababasa o makakarinig sa prayer na ito. Panginoon, may mga taong nag-struggle sa faith na ma-strengthen sila through sa mga words na binanggit namin.
May mga confused sa direction na makakuha sila ng clarity. May mga disappointed sa past experiences na makakuha sila ng renewed hope. May mga feeling hopeless na ma-remind sila na walang imposible sa inyo. May mga nag-aantay ng breakthrough na ma-encourage sila na mag-persevere. May mga successful na ma-remind sila na mag-stay humble at grateful. Gamitin ninyo ang prayer na ito as seed na mamultiply ang impact sa many lives. Ang mga testimonies na magre-result from answered prayers ay maging encouragement sa iba na mag-trust din sa inyo. Ang mga positive changes na mangyayari sa mga nag-pray ay maging witness sa power ng faith sa practical life. Ang mga relationships na ma-heal, problems na ma-solve, opportunities na ma-receive, at breakthroughs na ma-experience ay maging proof na ang Diyos ay hindi historical figure lang, kundi living God na active sa present circumstances ng mga believers. Sa panghuling mga minuto ng extensive prayer namin, nagre-reaffirm kami ng total commitment sa relationship namin sa inyo. Hindi kami interested lang sa mga blessings na makukuha namin, kundi sa deeper intimacy sa inyong presence. Hindi kami focused lang sa mga solutions sa problems namin, kundi sa transformation ng character namin na mas Christ-like. Hindi kami after lang ng comfortable life, kundi ng meaningful life na may eternal significance. Panginoon, habang nagtatapos ang prayer time na ito at nagsisimula ang active portion ng araw namin, nais namin na dalhin ang atmosphere ng prayer sa lahat ng ginagawa namin. Ang peace na nadarama namin ngayon ay ma-maintain throughout ng araw. Ang clarity na nakuha namin sa priorities namin ay ma-apply sa decisions namin. Ang love na na-renew namin para sa inyo at sa iba ay ma-express sa actions namin. Binibigyan namin ng permission sa Holy Spirit na mag-interrupt sa plans namin kapag may mas important na agenda ninyo. Binibigyan namin ng access sa inyo sa lahat ng areas ng buhay namin. Sa career ambitions, relationship decisions, financial choices, health practices, recreational activities, at spiritual disciplines. Hindi kami nag-treat sa faith namin as compartment lang ng buhay namin, pero as foundation na nag-support sa lahat ng aspects ng existence namin. In Jesus' mighty name, lahat ng prayers, declarations, intercessions at commitments na ginawa namin ngayong umaga ay sealed at activated. Amen at amen. Sa mga nakikinig ngayon, huwag din niyong kalimutan na ang prayer ay hindi one-time event, kundi ongoing relationship. Ang mga request ninyo ngayon ay i-follow up ninyo ng consistent faith actions. Ang mga commitments ninyo ay i-honor ninyo through daily choices. Ang mga breakthroughs na hihilingin ninyo ay handa ninyong i-steward responsibly. Mag-comment kayo sa baba para ma-share ninyo ang specific prayer requests ninyo para ngayong araw. Mag-subscribe din kayo sa channel na ito para ma-receive ninyo ang regular spiritual encouragement. Mag-share din ninyo ang video na ito sa mga taong alam ninyong makaka-benefit din sa powerful prayer na ito. Ang inyong participation sa community na ito ay makakatulong hindi lang sa spiritual growth ninyo kundi pati na rin sa iba. Naway ang blessings ng Panginoon ay sumama sa inyo throughout sa araw na ito at sa mga araw pa na dadating. Naway ma-experience ninyo ang presence niya sa bawat situation, ang guidance niya sa bawat decision, ang provision niya sa bawat need at ang peace niya sa bawat challenge. Naway maging productive, meaningful at blessed ang buong araw ninyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen.